Kung minsan kang pumasok sa Mr. DIY para bumili lang ng isang screwdriver, alam mo ang pakiramdam na paglabas mo, may hawak ka na ring extension cord, walis at parang natrap ka sa loob ng tindahan. Pero hindi lang ang kanilang malawak na produkto ang dapat nating pag-usapan. Step 3. Contrarian Snapback. Kasi ang totoong tanong, sino ba talaga ang may-ari nito? Bakit napakabilis lumaki ng kanilang mga branches sa buong Pilipinas? At magkano nga ba talaga ang kinikita ng Mr. DIY? Kapag nalaman mo ang mga sagot dito, mauunawaan mo kung bakit ito isa sa mga pinakamatagumpay na retail business sa buong Asya. Balikan natin ang buong kwento para maintindihan kung gaano kalaki ang naging tagumpay ng Mr. DIY. Kailangan muna nating malaman kung saan ito nagsimula. Ang may-ari ng Mr. DIY ay hindi Pilipino. Ito ay galing sa Malaysia. Pero bago pa man maging isang giant retail brand ang Mr. DIY, nagsimula lang ito bilang isang maliit na hardware store sa Kuala Lumpur, Malaysia, noong 2005. Kaya naman, ang founder nito, si Tan Yu, ay may isang simpleng insight na naging susi sa kanilang tagumpay. Ayon sa kanya, kailangan mo lang ibenta sa tao ang isang bagay na mukhang kailangan niya kahit hindi naman talaga, at sa lahat ng oras, epektibo ito. Ngayon, paano pumasok ang Mr. DIY sa Pilipinas? Pero hindi ito basta bigla ang paglaganap. Pumasok ang Mr. DIY sa Pilipinas noong 2018 sa kanilang kauna-unahang branch sa Balagtas, Bulacan. Kaya naman, mula noon, sobrang bilis ng kanilang expansion. Sa loob lamang ng 6 na taon, nakarating na sila sa 500 branches sa buong Pilipinas. Pero hindi pa rito natatapos ang kanilang paglago. Noong Setyembre 2025, ipinagdiwang nila ang kanilang 800 branch sa Vista Mall, Taguig. Kaya naman sa kanilang pinakabagong official site sa Pilipinas, sinasabi nilang mahigit 1,000 na ang kanilang mga branches sa buong bansa. Isipin mo yon. Nagsimula lang sila dito sa Pilipinas noong 2018, pero ngayon, mahigit 1,000 na ang kanilang mga branches. Ngayon, ano ba talaga ang naging strategy nila para maging ganito kabilis lumago? Pero isa sa kanilang matalinong estratehiya ay hindi nila kailangang maging pinakasosyal na tindahan. Ang kailangan lang nila ay maging pinaka-accessible. Kaya naman kapag kailangan mo ng extension cord, adhesive hooks, storage boxes, o kahit anong random na gamit sa bahay, ayaw mong maglakbay ng malayo para lang bumili ng mga ito. Gusto mo ng isang lugar na malapit, mura, maraming choices. At iyon nga ang Mr. DIY. Ngayon, alamin natin ang laki ng kanilang produktong inaalok. Pero base sa kanilang official site dito sa Pilipinas, mayroon silang mga 18,000 klase ng produkto. Kaya naman, isipin mo yon. Papasok ka para bumili ng tape at biglang naiisip mo, ay, kailangan ko rin pala ng extension cord. Uy, mura pala ang tumbler dito. Meron pa palang CR cleaner. Hanggang sa makarating ka sa cashier, ikaw mismo ang nagtatanong sa sarili mo, bakit ang dami ko nabili? Pero yun nga ang henyo ng Mr. DIY. Kaya naman, hindi ka nila pinipilit bumili. Basta nilibot ka nila ng mga bagay na mukhang kapaki-pakinabang, mura at madaling i-justify sa sarili mo. Parang bawat produkto ay bumubulong sa'yo. Baka kailangan mo rin ito. Ngayon, sa tanong na hinihintay ng lahat, magkano ba talaga ang kinikita ng Mr. DIY? Pero ito nga ang mas nakakagulat sa lahat. Ayon sa listed na Mr. DIY groups sa Malaysia at Brunei, ang kanilang reported revenue para sa fiscal year 2025 ay umaabot sa 4.75 bilyong Malaysian ringgit. Beat 12. Kaya naman kung i-convert natin ito sa piso, yun ay humigit kumulang sa 74 na bilyong piso. At ang kanilang net profit, 10.5 bilyong piso. Pero isipin natin, mula saan galing ang kitang ito? Kaya naman, isipin mo ang mga screwdriver, basahan, laruan, at random na gamit sa bahay. Kapag pinagsama-sama mo kasama ang libo-libong branches at milyon-milyong transaction, nagiging isang multi-bilyong negosyo ang resulta. Maikli, matunog,
Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. 1,800,000, 1,000 branches, 74 na bilyong piso. Hindi ito basta isang ordinaryong hardware store. Ito ay isang patunay na hindi kailangang mamahalin ang isang produkto para kumita ng malaki. Minsan, ang tunay na kapangyarihan ay nasa dami. Mura ang item. Pero maraming tao ang bumibili araw-araw, paulit-ulit. Iyon ang tinatawag na retail magic. At kung ikaw ay nanonood nito ngayon, marahil ikaw ay isa sa milyon-milyong Pilipinong regular na bumibili sa Mr. DIYY. Naiintindihan ang appeal ng kanilang mga produkto. Mura, maraming choices. At laging may bago kang madidiskubre sa bawat pagpasok mo. Sana ngayon, tuwing pupunta ka sa Mr. DIY, maiintindihan mo ang buong sistema sa likod ng bawat pagbili mo. Isang matalinong estratehiya na nagdala sa isang maliit na hardware store sa Malaysia, patungo sa pagiging isa sa mga pinakamatagumpay na retail brand sa buong Asia. Ang pinaka-hindi karaniwang anggulo. Hindi ito basta isang kwento ng isang retail chain. Ito ay isang kwento kung paano ang isang simpleng insight tungkol sa human psychology na kailangan lang ibenta sa tao ang isang bagay na akala nila'y kailangan nila ay naging pundasyon ng isang multi-bilyong negosyo sa buong rehiyon. Nagsimula lang bilang isang maliit na hardware store sa Kuala Lumpur noong 2005. Ngayon, mahigit 1,000 branches sa Pilipinas lamang, 74 na bilyong piso na revenue, 10.5 bilyong piso na net profit. Lahat ito mula sa isang simpleng insight na ang tunay na kapangyarihan sa negosyo ay hindi laging nasa presyo ng bawat produkto, kundi sa dami ng taong bumibili nito araw-araw, paulit-ulit. Kaya sa susunod na pumasok ka sa Mr. DIY para lang bumili ng isang bagay, alalahanin ang kwentong ito kasi malamang lalabas ka rin na may hawak ng higit pa sa iyong inaasahan. Kung gusto mo ng mas maraming kwentong ganito, dito lang sa channel namin. Kaya mag-follow ka. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel. Yun lang po. Maraming salamat sa panonood mga kababayan.